O kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ba? O neto lang nakaraan, lumabas na naman mga bossing. Lumabas na naman yung muka ni Pastor Apollo Quiboloy. Lumabas na naman sa mga pahayagan. Lahat ng pahayagan. Sunstar Davao, ABS, GMA, TV5, Brigadang Kupal, na wala naman nakikinig sa radyo ng putang ina mga yan. Lumabas na naman yung mukha ni Pastor Quiboloy na hinahanap na naman daw siya ng FBI. Anong hinahanap ng FBI yan? Oo, una sa lahat nakakulong na siya dito sa Pilipinas. So papaanong wanted yan? Tarantado ba kayo? Papaanong wanted yan? Inandito nga sa Pilipinas Sumuko nga siya. Kaya nga siya sumuko kasi nga haharap siya sa kanyang mga kaso dito sa bayan niya. O ngayon, sabihin natin, may kaso sa ibang bansa. Putsang ina, matagal na yung mga nadi-dismiss. Nakita nyo, di ba? Pinapakita naman natin yung mga nadi-dismiss na kaso doon. Di ba? At saka isa pa, lagi ko ngang sinasabi sa inyo, si Pastor Apollo Quiboloy, noong gusto siyang kunin, hulihin ng mga Amerikano doon sa Davao, kaya siya nagtago kasi ang gusto ng mga Amerikano makuha siya, makidnap siya katulad ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Posible ba 'yon? Posible. Putya, nagawa nga nila kay Pangulong Duterte, hindi ba? Yung gobyerno pa nga natin ang nagkanuno kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte na yan, ha? Ito pa kaya si Pastor Apollo Quiboloy ito, hindi naman ito presidente ng Pilipinas. So, ang gusto ng gobyerno natin noon, isuko si Pastor, ibigay si Pastor doon, tapos pag nakuha nila si Pastor, dahil nga yung mga kaso sa Amerika, walang bearing, walang bilang, yung mga kaso sa Amerika ay nadi-dismiss na, napakadaming kaso noon mga bossing, nadi-dismiss na yun lahat. Di ba sinabi ko na sa inyo na si Pastor, inoferan siya before ng gobyerno ng Amerika. At sinabi sa kanya, Pastor, maraming kasong ikinaso sa'yo. Na alam naman ng Amerika, hindi sila mananalo dahil wala man silang ebidensya. Wala namang basihan. O dahil nga sa sumbong-sumbong nung mga putang inang mga yung mga alam mo yon is komunikado. O ang nagsusumbong naman sa mga gumagawa ng istorya against KOJC, mga bossing, yan yung mga tinanggal sa KOJC. Dahil may mga kababuyan na ginawa diyan sa simbahan, so tinanggal nila, kaya bitter sila. O gusto nilang palitan si Pastor dahil nakita nila kung gaano kayabong, gaano kaunlad ang kingdom. Kaya gusto nilang makuha, maipakulong si Pastor tapos sila yung mag-take over. Hindi mangyayari yun dahil alam na ni Pastor yung kanilang mga kabulastugan. So ngayon dun sa Amerika, dahil nga wala man ebidensya, puro salita lang, puro hearsay lang, katulad ng mga kaso niya dito, mahirap patunayan. Kaya nga inalok siya nakakahiya kasi Amerika kami. Tapos hindi ka namin mako-convict. Kasi ang Amerika, sumusunod dyan sa batas. Hindi yan katulad dito sa Pilipinas na putsang minamanipula yung batas. Diyan sa Amerika hindi. Pagka talagang magagaling yung mga abogado mo at talagang wala kang ebidensya, wala. So alam nila na matatalo sila, kaya pinapipili nila doon sa dami ng kaso na yun, isa man lang. Umamin ka lang kahit isa dyan, kahit sa pinakamagaan, i-dismiss na namin lahat. At least man lang, may tumama kaming isa. Ang sabi ni Pastor, no way. Hindi ko ginawa yan, so I will never bow down. I will never accept kung ano yung offer ninyo. Oo, masipag ang aking mga workers, ang mga miracle workers ko masipag. So yung mahal ng mga abogado ko sa Amerika, kaya naming tustusan yan dahil wala kaming ginawa dyan. Nag-iintay na yung mga abogado niya sa Amerika ng kanilang time in court. Si Pastor Apollo Quiboloy gusto niyang pumunta sa Amerika para harapin yung mga kaso niya dyan. Pero kailangan dumaan sa tamang proseso. Kung extradition, okay. Kasi at least dadaan sa tamang proseso, mamomonitor kung nasaan na siya, mamomonitor kung ano na ang estado niya. Mahirap kasi pag nakuha siya, sa eroplano pa lang, tinurukan yan ng pampaatake sa puso, namatay yan, di tapos na. Hindi niya na kailangan pang humarap sa korte. Yun kasi ang gusto nilang mangyari noon Dahil nga hindi nila napapayag si Pastor na pumili ng isang kaso na kanyang aaminin. Dahil palaban si Pastor, hindi niya ginawa yon. Kumuha siya ng mga magagaling na abogado.
O ayan, napatunayan nila doon sa mga kaso nila sa Amerika, isa-isa na pong mga nadidismiss. So, nadismiss. Tapos biglang inilabas na naman ng mga pahayagan natin dito. Same old thing, recycled. Alam nyo kung bakit nilabas nila yan? Kasi ganun naman sa tuwing may iskandalo ang gobyerno, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila, hinuhugot nila yung issue ni Tebes. Hinuhugot nila yung issue ni Pastor. Para yung mga tao, kasi yan nga yung sinasabi natin na mga vulnerable na mga tao, low-hanging fruit, kung tawagin nila, yan yung alam nila na hindi sold lahat ng mga Pilipino Hindi yan katulad ng mga Duterte na pagtatanggol ng lahat ng Pilipino, hati ang mga Pilipino pagdating sa sa awareness patungkol diyan sa mga tao na yan. So ang gagawin nila, paiingayin nila yan. Paiingayin nila si Tebes, paiingayin nila si Pastor. Noon pa nila ginagawa yan. Para malihis yung issue. O di ba? O kita ninyo. Kita ninyo. O lahat ng media ibinalita yan. Paano naging wanted ang isang taong nakakulong na dito sa atin at inaharap niya yung kanyang kaso? O, di ba? O, so ano yan? Another diversion yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap